Sama-sama tayong magiging Saksi! Nagkagulo at nagbalyahan ng mga grupong nagpoprotesta at anti-riot police sa Women's Day protest sa Maynila. Papunta sana silang Mendiola pero hinarang ng mga pulis sa tapat ng isang universidad. Naipit ang ilan sa mga babae nang harangan sila ng truck. Kalaunan, nakapagprograma rin ang mga grupo na panawagan ng karapatan ng kababaihan at pagtutol sa charter change. Ayon sa Manila Police District, hindi pinayagan ang grupong magprotesta sa Mendiola dahil wala silang permit. Walang naiulat na nasaktan. Naghahanda na ng alternatibong masasakyan para sa mga pasaherong apektado ng 5 taon na tigil operasyon ng PNR sa 2 ruta sa Metro Manila. Aabot po yan sa hanggang 25,000 pasahero. Saksi si Joseph Moro. Sa Tutuban Station sa Maynila, suki na mga estudyante at mga negosyanteng Divisoria. Pero pagsapit ng March 28, Huwebes Santo, tigil operasyon ng PNR sa estasyong yan at sa buong ruta ng PNR na Tutuban-Alabang at Governor Pascual Tutuban. Huling araw ng operasyon ng tren sa March 27, Miyerkules Santo. 5 taong suspendido ang operasyon ng tren para bigyan daan ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway na sinasabing gagawing 2 oras na lamang ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. 20,000 hanggang 25,000 pasahero ang inaasahang maapektuhan. Mahirap din na nag-ooperate yung line na yon. At the same time, may construction, baka maapektuhan yung safety ng mga passengers. Maghahanap na lang ng mas malapit na alternative na bilyan or baklaran, mas one way lang din kami doon. Magastos po yun para sa amin kasi pag nag-PNR po kami, konti lang po, 20 pesos lang po. Kasi pag nag-commute ka po dito, abot po ng 100 plus. Mas okay po talaga. Kailangan po talaga may gawing alternative kasi mahirap sa mga commuter, lalo na yung mga estudyante, tapos yung mga namamalingki tulad namin. Ayon naman sa Department of Transportation, maglalagay sila ng ruta ng mga bus sa parehong ruta na tinatakbo ng PNR. Halimbawa, sanay kayo na sumakay sa PNR dito sa Tutuban Station, merong dadaan ng mga bus para isakay kayo. Nasa 25 bus na biyaheng Tutuban-Alabang at Alabang-Tutuban ang babiyahe kada araw ayon sa DOTR. Alas 7:30 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang biyahe ng Tutuban-Alabang. Ang Alabang-Tutuban naman mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6:10 ng gabi. Noong 1 taon, nauna nang isinarang operasyon ng ruta ng PNR mula Calamba, Laguna hanggang sa Alabang sa Muntinlupa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. 300 pamilya na apektuhan ng sunog sa Barangay San Roque sa Quezon City kaninang umaga. Nagkaroon din ng sunog sa Pasay City ngayong gabi. Saksi live, Jamie Santos. Jamie. Igan, pasado alas 8 ngayong gabi nang sumiklab ang sunog dito nga sa Barangay 157, Apelo Cruz, Malibay, Pasay. Umabot ng second alarm ang sunog. Nasa 9 na fire truck ang dumating para magtulong-tulong sa pag-apula sa sunog. Tuluyang idineklarang fire out pasado alas 10 ngayong gabi. Igan sa Quezon City naman, sa jeep muna tumutuloy ang ilan sa pamilyang nasunugan kaninang umaga. Bago mag-alas 5 ng umaga kanina, naglalagablab na apoy ang gumising sa mga taga-barangay San Roque sa Quezon City. Mabilis kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay. Ayon sa barangay, nasa 300 pamilya ang apektado ng sunog na nagsimula umano sa ikatlong palapag ng isang bahay. 3 ang sugatan. Naapula ang apoy bago mag-alas 8 ng umaga. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Kabilang ang pamilya ni IC sa mga nasunugan sa barangay San Roque. Imbis na sa evacuation center, pinili nilang manatili sa pinapasadang pampasaherong jeep kasama ng ilang naisalbang gamit. Mas mainam daw kasi doon sila nakapwesto para tanaw ang dating kinatatayuan ng kanilang bahay. Mabilis pong kumalat. Opo, kasi po luma na po yung mga kahoy po sobrang luma na po ng mga bahay dito. Para po mas kita rin po namin kung ano po yung mangyayari. Ang karamihan sa nasunugan sa Aguinaldo Elementary School pansamantalang nanunuluyan. Halos karamihan sa kanila walang naisalba. Pinagpapasalamat na lang daw nila na sa kabila ng lahat, ligtas silang lahat. Mabilis gumapang yung apoy talaga. Wala kami nakuhang gamit lahat.
wala lahat alam. Habang ang iba naman sa Doña Josefa Elementary School at ilang kaanak nanunuluyan. Ang ilang nasunugan, binalikan ang kanilang mga nasunog na tahanan. Nagbabaka sakaling may maisasalba pang gamit, pero naabuna ng sunog ang kanilang mga ari-arian. Igan, babalik tayo dito sa Pasay City. Nagpapatuloy ang mopping up operation ng Bureau of Fire Protection. At live mula rito sa Malibay, Pasay para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nasa 25 kilo ng umano'y cocaine ang natagpuang palutang-lutang sa dagat sa Altechec, Eastern Samar. Ayon sa mga islang nakakita sa droga, alas 3:30 ng hapon kanina, nang matagpuan niya ang kontrabando habang pumapalaot. Kabalot ang droga sa plastic bag at lambat at palutang-lutang sa dagat. Isinukunan niya ito sa lokal na pamahalaan. Hindi pa masabi ng mga otoridad kung magkano ang halaga ng natagpuang cocaine. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ang 2 suspect sa pangahalay. Saksi, si Emilio Sumangi. Sa stakeout ng mga nakasibilyang pulis sa Divisoria, mabilis nilang namataan ang target ng operasyon. Lapitan mo na, sir. Lapitan mo na. Yan yung, sir, yung nakaputi na yan. Tara, lapitan mo po. Tila nakaramdam ang suspect kaya naglakad palayo, pero sinundan siya ng mga pulis hanggang sa... Ang lalaki tinuturong gumakasa sa menor de edad na anak ng kanyang amo. Ito naman ay empleyado ng isang junk shop. Na meron yung owner ay merong isang minor na sinasabing 12 years old na meron palang nagaganap na hindi alam na magulang at nahuli na lang niya dahil sa text. Natunto naman sa Nueva Ecija ang isa pang suspect sa kasong rape. Ayon sa pulisya, inampun siya ng kanyang tiyakin ng abandonahin ng sariling mga magulang pero sa halip na suklian ang kabutihan ng tita, pinag-interesan pa ng suspect ang anak nito. Ang kanyang pinsan ay isang 12 years old na kinoconsider natin as minor. Sinubukang kunin ang panig ng mga suspect pero wala pa silang pahayag. Dala ang search at cyber warrant, pinasok ng mga tauhan ng NBI, Human Trafficking Division ng isang bahay sa Baliwag, Bulacan. Ang 25 anyos na suspect. Umano'y ibinubugaw online ang 2 batang 6 at 9 na taong gulang. Nasabat ng NBI ang gadget na naglalaman ng malalaswang litrato ng mga biktima na inaalok sa mga dayuhang parokyano. 2 yung batang biktima dito, isa yung pamangkin at isang kapitbahay. Kapag wala yung auntie, yung subject natin, doon niya kinukunan ng malalaswang larawan or video yung kanyang pamangkin. O merong mga nakuhang sex toys in possession doon sa kwarto ng subject. Ayon sa NBI, pinasa ng Australian counterparts nila ang illegal na aktibidad ng suspect nang mahuli sa Thailand ng isang Australian pedophile na may child sexual abuse material na galing sa Pilipinas. Hindi itinanggi ng suspect ang alegasyon. Kinalat po yung mga picture ng mga bata. Pasensya na po sa kagagawa ko. Kakasuhan po natin yung subject ng RA 9208 or yung tinatawag nating Human Trafficking Law, and then yung OSAIC Law natin and RA 7610 o yung Child Abuse. Na-inquest na ang suspect sa patong-patong na reklamo at nakatakdang dalhin sa detention facility ng NBI sa New Bilibid Prison. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Pangulong Bongbong Marcos biyaheng Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. March 12 at 13 siya sa Germany at March 14 at 15 naman sa Czech Republic para sa mga working visit, ang ika-5 at ika-6 niyang biyahe ngayong taon. Ika-22 simula ng maupong Pangulo para sa kabuang 84 na araw na siya nasa ibang bansa. Ilang beses ang may mga pumuna sa madalas sa pagbiyahe ng Pangulo. Pero sabi ng DFA, bahagian nila ito ng pagsusulong ng mga layunin ng kanyang administrasyon. Presyo ng produktong petrolyo ay naasahang bababa sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 50 hanggang 80 sentimong posibleng rollback sa gasolina, 20 hanggang 50 sentimong posibleng ibaba ng diesel, at 20 hanggang 45 sentimo ang posibleng rollback sa kerosene. Base yan sa 4 na araw ng trading sa Minaflat, Singapore,
na ginagawang batayan ng presyohan ng petrolyo sa bansa. Posible pa magbago ang pagtaya depende sa trading ngayong araw. Ayon sa DOE, ang bawas presyo ay dulot ng pabago-bagong demand sa China at Amerika at di inaasahang oil supply mula sa non-OPEC countries. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.